Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, June 12 na po, 2025, meron po tayong pinaka-latest weather update sa lagay po ng ating panahon. Pero kung bago lang kayo sa ating channel, makikiusap muna ako ng isang like at subscribe at pahita rin po ng notification bell para lagi po kayong ma-notify sa lagay po ng ating panahon. Sa kasalukuyan ho ay minomonitor pa rin natin ito nga pong bagyo na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasama po dyan ang panibagong low pressure area na nasa loob naman o nabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Unahin na muna natin ito nga pong tinatawag natin na Tropical Storm Wutip. Mas lumakas na siya ngayon dahil nung mga nakarang araw ay ito ay tropical depression lamang or mahinang bagyo. Ngayon isa na itong tropical storm. Ang kagandahan lamang mga kaibigan ko mga kababayan, nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility at wala naman direktang epekto sa ating bansa. Magkagayon man, meron pa rin itong lokasyon na 945 kilometers west of Northern Luzon at ang lakas ho ng kanyang hangin ay pumalo na sa 65 kilometers per hour. May bugso naman na pumapalo up to 80 kilometers per hour pa westward po ang kilos sa bilis naman po na 15 kilometers per hour. Take note mga kaibigan, ito pong bagyo sa labas ng ating PAR ay walang direktong epekto sa ating bansa. Magkagayon man, tingnan naman natin ito nga pong low pressure area na nabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron ho itong medium chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Ang pinakalokasyon niya po ngayon ay meron pong layo na 490 kilometers dito po sa may bandang east of Casiguran, Aurora. Mga kaibigan, ito po sinasabi natin na mas pinapalakas pa ng habagat itong low pressure area dahil usually pag may nabubuo po mga low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa low chance ito na maging isang ganap na bagyo. Pero ito ngayon ay nasa medium chance agad at nakita naman natin posible itong pumasok sa tinatawag natin na high chance na maging isang tropical depression or mahinang bagyo din sa mga susunod nga po na mga oras. Magkagayon man, bukod po dyan mga kaibigan, meron pa rin tayong mga lugar na apektado po ng tinatawag natin na heavy rainfall outlook dahil po sa southwest monsoon at mga localized thunderstorm. Ngayong araw po ng Huwebes mga kababayan ko, June 12, inaasahan po ang 100 to 200 millimeters na dami ng pag-ulan sa Zambales, Bataan, ilang bahagi po ng Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters naman na dami ng ulan dito po sa Metro Manila, ang Pangasinan, Cavite, Batangas, Romblon, Palawan, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Antique, Negros Occidental, Guimaras at ilang bahagi po ng Northern Samar. Pagdating naman po ng afternoon ng Biyernes sa June 13, 50 to 100 millimeters na dami ng ulan dito sa Pangasinan, Zambales, Bataan, kasama na dyan ang Occidental Mindoro. Pagdating naman po ng Sabado ng hapon, June 14 naman, 50 to 100 millimeters na dami ng ulan dyan naman po sa may Batanes. Mga kaibigan, mga kababayan, yung mga lugar po na aking binanggit, pinag-iingat po sa banta ng posibleng mga pagbabaha sa mababang lugar at gayon din po landslide sa mga landslide prone area. Tulad na aking sinasabi, ito nga pong southwest monsoon ay pinapalakas niya ito nga pong low pressure area kaya hindi nakakapagtaka, nasa medium chance agad na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Magkagayon man, meron pa rin tayong forecast weather condition. Idadagdag ko yung mga lugar na apektado ng southwest monsoon kasama po yung tinatawag natin na mga localized thunderstorm. Sa area pa rin ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, ang weather condition dyan, nasabi ko na yung dami ng ulan, meron po tayong tinatawag na monsoon rains, o yung pabugso-bugsong pag-ulan, madalas yan sa hapon at sa gabi, dahil po yan sa southwest monsoon. Sa area po ng Metro Manila, Pangasinan, Cavite, Batangas, Romblon, Palawan, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Antique, Negros Occidental, Guimaras at Northern Samar, ang weather condition pa rin po dyan. Occasional rains, ganun din sinasabi natin na medyo mahihinang pag-uulan pero tuloy-tuloy. Madalas din sa hapon at sa gabi dahil na rin niya sa banta nito nga pong thunderstorm at
hanging habagat or southwest monsoon. Ang ilang bahagi naman po ng Central Luzon, the rest po ng Bicol Region, the rest ng Mimaropa, the rest po ng Visayas at Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao kasama po ang Caraga, Davao Region, La Union at Laguna, Rizal, Quezon. Asahan pa rin natin dyan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm pagdating po sa hapon at sa gabi dahil pa rin yan sa southwest monsoon. Ang ilang bahagi naman po ng Mindanao, kasama din ang ilang bahagi ng Luzon, ay patuloy pa rin makakaranas ng medyo masamang panahon dahil pa rin po sa banta ng southwest monsoon at mga localized thunderstorm. Mga kababayan, mga kaibigan ko, inuulit ko lamang po yung mga lugar na aking binanggit, mag-ingat pa rin sa posibleng banta ng mga pagbabaha sa mababang lugar. So yung mga lugar na yan, maganda, linisin na natin yung ating kapaligiran, yung mga basura tanggalin natin para hindi po bumabara sa mga kanal na siya nagiging main cause po ng mga biglaang bugso ng pag-uulan. So ngayong araw din, inaasahan natin ng posible nga pong yellow heavy rainfall warning sa ilang bahagi po ng Occidental Mindoro, Eastern Samar at sa Samar provinces, yung mga lugar ho na yan. At inaasahan din na moderate to heavy rains ang posibleng maranasan na merong 2 hanggang 3 oras na posibleng pag-uulan sa Occidental Mindoro, Palawan, Negros Occidental, Cebu. Malaking bahagi po ng Cebu yung tinutukoy ko dito mga kaibigan. Kasama rin dyan ng Leyte, Southern Leyte, Biliran, Negros Oriental, Siquijor at Bohol. Mga kaibigan, light to moderate naman na merong occasional rains ang ina-expect natin na posibleng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi na tatagal po ng 2 hanggang 3 oras dito po sa bahagi ng Bohol at malaking bahagi din ng Cebu. Mga kababayan ko, tulad na aking sinasabi, hindi pa naman natin kinukonsider na unang bagyo, si Wutip, yung bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero etong panibagong low pressure area na nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo ay posibleng tawagin pong bagyong Auring kapag nabuo na bilang isang tropical depression. Magkagayon man mga kaibigan ko, ngayon pa lamang sinasabi ko sa inyo, once na nagsimula na kasi ang tag-ulan, rainy season na tayo, ine-expect na lamang natin ngayong buwan po ng June, matatapos po mong buwan ng June na isang bagyo na lamang ang ating imo-monitor na posible nga pong mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Mga kaibigan, para sa akin mas maganda na maging alerto at maging handa tayo. Ano ba ang mga dapat natin gawin? Manatili po tayong naka-update o updated sa aking binabalita sa ating weather condition para alam po natin yung mga lugar po na apektado ng sama ng panahon. Pangalawa, kapag ganitong maraming mga pag-uulan o tuloy-tuloy mga pag-uulan, mas maganda mag-safety na tayo ng ating mga pagkain para hindi po tayo labas na labas. Yung food natin natatagal ng mga ilang araw para hindi na palabas-labas tayo, At yung pangatlo mga kaibigan, sinasabi ko din, i-safety po natin na ating mga kagamitan, yung mahalagang kagamitan natin dahil nga po, kapag maulan, minsan pagbabaha, mahirap po talagang secured o maghakot ng mga gamit. Mga kaibigan, dagdag ko lamang po, at lumalakas din bilang isang ganap na bagyo, minomonitor na itong tropical depression. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, within the next 24 to 48 hours ay malaki yung chance na maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Yan nga pong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Once na maging bagyo, take note, papaalala ko ulit, tatawagin ho itong bagyong Auring or Auring PH sa loob po ng ating bansa. So, yung mga lugar naman na posibleng maapektuhan ito nga pong low pressure area kapag naging isang ganap na bagyo, ay babantayan natin yung pagkilos ito posible na lumapit kasi ito dito po sa may bandang extreme Northern Luzon sa mga susunod po na mga araw. Ang habagat naman, pinapananatili ang mga pag-uulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon mga kababayan, mga kaibigan ko, yan muna ang update sa lagay ng ating panahon. Makikiusap ulit ako ng isang like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po.